Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon ay dadako naman tayo sa Aralin 1 na bahagi ng unang markahan para sa ika-9 na baitang sa asignaturang Filipino. Narito ang competency na ipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa mga akdang pampanitikan ng Timog Silangang Asya. Ito ay ang maikling kwento Ang Ama. Ito ay isang makabanghay Singapore na isinalin sa Pilipino ni Mauro Aral Avena. Ang layunin nito ay nasusuri ang mga pangyayari at ang kaugnayan nito sa kasalukuyan sa lipunang Asyano batay sa napakinggang akda. Pangalawa, nabubuo ang sariling paghatol o pagmamatuwid sa mga ideyang nakapaloob sa akda. Gayun din, nasusuri ang maikling kwento batay sa paksa, mga tauhan, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, estilo sa pagsulat ng autor at iba pa. Nagagamit ang mga pang-unay na hudyat ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Hindi kahabaan, higit na kakaunti ang mga tauhan, mas mabilis ang paglalahad at higit na matipid sa paggamit ng mga pananalita. Ang banghay nito ay hindi gaanong tumatalakay sa masasalimuot na pangyayari sapagkat inaasahang mababasa ito sa isang upuan. Narito ang mga bahagi ng maikling kwento. Una ay ang simula, nagtataglay ng mga pangyayaring naging simula ng kwento. Sa ilalim nito ay may mga sangkap. Una ay ang tauhan. Dito, malalaman kung sino-sino ang nagsisipagganap sa kwento at kung anong papel ang ginagampanan ng bawat isa. Ito ay maaaring bida, kontrabida, o suporta at nagbibigay buhay sa kwento. Ang sangkap ng simula ay ang suliranin. Ito ay ang problemang haharapin na dapat masolusyonan ng mga tauhan na magiging simula ng kabulihan ng mga pangyayari. Ang bahagi ng maikling kwento ay ang gitna. Ito ay ang bahagi ng nagtatalakay sa mga nagsisilbing pangyayaring kaharapin na kailangan mapagtagumpayan ng mga tauhan. Dahil ito ay may mga sangkap na tatalakayin. Una ay ang saglit na kasiglahan. Ito ay naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. Dalawang sangkap ng gitna ay ang tunggalian. Ito ay bahaging kakikitaan ng pakikipagtunggali o pakikipaglaban ng mga pangunahing tauhan sa mga suliraning kahaharap. Narito ang uri ng tunggalian. Una ay ang tao laban sa sarili, tao laban sa tao, tao laban sa kalikasan, tao laban sa hayop, at ang huli naman ay ang tao laban sa bagay. Para naman sa ikatlong sangkap ng gitna, narito ang kasukdulan. Ito ay ang pinakamadulang bahagi kung saan makakamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang pinaglalaban. At ang huling bahagi ng maikling kwento ay ang wakas. Ito ang pinakahuling bahagi ng kwento, pinananabikang pagwawakas ng kwento na maaaring trahedya, komedya at melodrama. Narito ang mga sangkap ng wakas. Una, ang kakalasan. Ito ang bahaging nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento mula sa maikling na mga pangyayari sa kasunod. Nagkakabuhol
na maaaring masaya o malungkot, pagkabigo o pagkapanalo sa mga layunin ng mga tauhan. Narito ang Ama na isang halimbawa ng maikling kwento na isinalin sa Filipino ni Mauro Aravena. Magkahalo lagi ang takot at pananabik kapag hinihintay ng mga bata ang kanilang ama. Ang takot ay sa alaala ng isang lasing na suntok sa bibig na nagpapatulo ng dugo at nagpapamaga ng ilang araw sa labi. Ang pananabik ay sa pagkain na paminsan-minsay inuuwi ng ama. Malaking supot ng mainit na pansit na iginisa sa itlog at gulay. Ang totoo, para sa sarili lang niya ang iniuwing pagkain ng ama. Lamang ay napakarami nito upang maubos niya ng mag-isa. Pagkatapos ay naroong magkagulo sa tira ang mga bata na kanina pa ali-aligin sa mesa. Kundi sa pakikialam ng ina na mabigyan ng kani-kaniyang parte ang lahat, kahit ito'y sansubo lang ng masarap na pagkain, sa mga pinakamatanda at malakas na bata lamang mapupunta ang lahat, at ni katiting ay walang maiiwan sa malilim. 6 lahat ang mga bata. Ang 2 pinakamatanda ay isang lalaki, 12 anyos, at isang babae, 11. Matatapang ang mga ito kahit napayat at nagagawang sila lang lagi ang maghati sa lahat ng bagay kung wala ang ina, upang tiyaking may parte rin ang maliliit. May 2 lalaki, kambal, na 9 anyos, isang maliit na babae, 8 anyos, at isang 2 anyos na paslit pa. Katulad ng iba, ay maingay na naghahangad ng marapat niyang parte sa mga pinag-aaralan. Natatandaan ng mga bata ang 1 o 2 okasyon na sinorpresa sila ng ama ng kaluluwagang palad nito. Sadyang nag-uwi ito para sa kanila ng 2 supot na puno ng pansit gisado at masaya nilang pinagsaluhan ang pagkain na hirap nilang ubusin, kahit na ang ina nila ay masayang nakiupo sa kanila at kumain ng Pero hindi na naulit ang masayang okasyong ito at ngayon hindi nag-uwi ng pagkain ng ama. Ang katunayay, ipinapalagay ng mga batang mapalad sila kung hindi ito umuuwing lasing at naggugulpi ng kanilang ina. Sa kabila niyo'y umaasa pa rin sila at kung gising pa sila pag-uwi sa gabi ng ama, naninipat ang mga matang titingnan nila kung may brown na supot na nakabitin sa tali ng mga daliri nito. Kung umuuwi itong pasigaw-sigaw at padabog-dabog, tiyak na walang pagkain at ang mga batay magsisiksikan. Takot sa anumang ingay na gawa nila ay makainis sa ama at umakit sa malaking kamay nito upang pasuntok na dumapok sa kanilang mukha. Madalas na masapok ang mukha ng kanilang ina. Madalas iyong marinig ng mga bata na humihigbi sa mga gabing tulad nito. At kinabukasan, ang mga pisngi at mata niyon ay mamamaga. Kaya't mahihiya itong lumabas upang maglaba sa malalaking bahay na katabi nila. Ang mga gabi, hindi paghikbi ang maririnig ng mga bata mula sa kanilang ina, kundi isang uri ng nagmamakaawa at ninenerbiyos na pagtawa at malakas na bulalas ng pag-ungol mula sa kanilang ama at sila'y magtatanong kung ano ang ginagawa nila. Pag umuwi ang ama ng mas gabi kaysa dati at mas lasing kaysa dati, may pagkakataong ilalayo ng mga bata si Moymoy. Ang dahil ay si Moymoy, 8 anyos at sakitin at palahinghing na parang kuting, ay madalas kainisan ng ama. Uhugin, pangiwiniwi, ito ay mahilig magtuklap ng langib sa galis na nagkalat sa kanyang mga binti, na nag-iiwan na mapula-pulang mga paste. Gayong paulit-ulit siyang pinagbabawalan ng ina. Pero ang nakakainis talaga ay ang kanyang halik. Mahaba at matinis, iyon ang tunatagal ng ilang oras. Habang siya ay nakaupo sa bangko sa isang sulok ng bahay, namamaluktot ng pahiga sa banig kasama ang mga bata na di makatulog. Walang pasensya sa kanya ang pinakamatandang lalaki at babae na malakas siyang ireklamo sa ina na
napagagalitan naman niya sa pagod na boses. Pero sa gabing naroon ng ama, napapaligiran ng bote ng beer na nakaupo sa mesa. Iniingatan nila mabuti na hindi humalingin si Moymoy. Alam nila na ang halinghing yun ay parang kudkuran na nagpapangilo sa nerbiyos ng ama, at ito'y nakabubulahaw, nasisigaw, at kung hindi pa iyon huminto, ito'y tatayo, lalapit sa bata, at hahampasin iyon ng buong lakas. Pagkatapos ay haharapin nito at papaluin din ang ibang bata na sa tingin nito sa kabuuan ay ang sanhi ng kanyang kabwisitan. Noong gabing umuwi ang ama na masamang-masama ang timpla dahil nasisante sa kanyang trabaho sa lagarian. Si Moymoy ay nasa gitna ng isang mahabang halinghing at di mapatahan ng dalawang pinakamatandang bata, gayong binalaan nilang papaluin ito. Walang ano-ano, ang kamuo ng ama ay bumagsak sa nakangusong mukha ng bata na tumalsik sa kabila ng kwarto, kung saan ito ay nananatiling walang kagalaw-galaw. Mabilis na naglabasa ng bahay ang ibang mga bata na inaasahang gulo. Nahimasmasan ng ina sa bata sa pamamagitan ng malamig na tubig. Pero pagkaraan ng 2 araw, si Moymoy ay namatay at ang ina lamang ang umiyak habang ang bangkay ay inihahandang ilibing sa sementeryo ng Nayon. May 1 kilometro ang layo doon sa tabi ng gulong. Ilan sa taga-Nayon na nakatatanda sa sakiting bata ay dumating upang makiramay. Sa ama na buong araw na nakaupong nagmumukmuk ay doble ang kanilang pakikiramay dahil alam nilang nawalan ito ng trabaho. Nangongolekta ng abuloy ang isang babae at pilit niya itong inilalagay sa mga palad ng ama na di kawasa. Puno ng awa sa sarili ay nagsimulang humagot. Ang balita tungkol sa malungkot niyang kinahinatnan ay madaling nakarating sa kanyang amo, isang matigas ang loob pero mabait na tao na noon din nagdesisyong kunin siya uli para sa kapakanan ng kanyang asawa at mga anak. Dala ng kagandahang loob, ito ay nagbigay ng sariling pakikiramay, kalakip ang munting abuloy na minabuti nitong iabot sa asawa ng lalaki imbes na lalaki mismo. Nang makita niya ang dati niyang amo at marinig ang magaganda nitong sinabi bilang pakikiramay sa pagkamatay ng kanyang anak, ang lalaki ay napaiyak, kinakailangang magiging. Ngayon'y naging napakalawak ang kanyang ama sa sarili bilang isang malupit na ina ng ama na ipinaglalamay ang wala sa panahong pagkamatay ng kanyang dugo at anak. Mula sa kanyang awa sa sarili ay bumulwak ang wagas na pagmamahal sa patay na bata, kaya't nagdadalamhati siyang nagtatawag, "Kaawa-awa kong Moymoy, kaawa-awa kong anak." Ito sa libingan sa tabi ng gulod, payat, maputla at napakiliit, at ang mga alon na lungkot at awa na nagpayanig sa matipunin niyang mga balikat at brasong kayumanggi ay nakatatakot tingnan. Pinilit niyang aluin ng mga kapitbahay na ang iba'y lumayo na may luha sa mga mata at bubulong-bulong. Maaaring lasinggo nga siya at irresponsable, pero tunay na mahal niya ang tinuyo na nagdadalamhating ama ang kanyang mga luha at saka tumayo. Mayroong siyang naisip, mula ngayon, magiging mabuti na siya. Dinukot niya sa bulsa ang perang ibinigay ng kanyang amo sa asawa. Nakiming iniabot naman ito agad sa kanya tulad ng nararapat. Binilang niya ang papel di bangko. Lipas ng 1 oras, bumalik ang ama. May bitbit itong malaking supot na may mas maliit na supot sa loob. Nilapag nito ang dala sa mesa. Hindi makapaniwala ang mga bata sa kanilang nakita, pero iyon ba'y kahon ng mga tsokolate? Tumingin silang mabuti. Mayroong supot ng ubas at 1 kahon yata ng biskwit. Nagtaka ang mga bata kung ano ang laman nito. Sabi ng pinakamatandang lalaki, biskwit. Nakakita na siyang maraming kahon tulad niyon sa tindahan ni Ho Chek sa bayan. Ang giit naman ng pinakamatandang babae ay candy. Yung katulad ng minsay ibinigay nila ni Lao Su, nakatira doon sa malaking bahay na pinaglalabhan ng nanay.
kambal ay nagpasiya sa pangdidilat at pangngingisi sa pananabik. Masaya na sila anuman alaman niyon, kaya't nagtalo at nanghula ang mga bata. Takot na hipuin ang yaman na walang senyas sa ama. Inip sila lumabas. Ito ang kanyang. Di nagtagal ay lumabas ito, nakapagpalit na ng damit at dumiretso sa mesa. Hindi dumating ang senyas na nagpapahintulot sa mga batang ilapat ang mga kamay sa pinag-iinteresang yaman. Kinuha nito ang malaking supot at muling lumabas ng bahay. Hindi matiis na mawala sa mata ang yaman na wari kanila na sana. Nagbulingan ang dalawang pinakamatanda nang matiyak na hindi sila maririnig ng Tingnan natin kung saan siya pupunta. Nagpumilit na sumama ang kambal at ang apat ay sumunod ng malayo-layo sa ama. Sa karaniwang pagkakataon, tiyak na makikita sila nito at sisigawang bumalik sa baha. Pero ngayon nasa isang bagay lamang ang isip nito at hindi man lang sila napuna. Ting ito sa libingan sa tabing gulod. Kahuhukay pa lamang ng puntod sa kanyang kinahihintuan. Lumuhod at dinukot ang mga laman ng supot na dahan-dahang inilapag sa puntod habang pahigpig nagsasalita. Pinakamamahal kong anak, walang may aalis sa iyo ang iyong ama kundi ang mga ito. Sana'y tanggapin mo. Nagpatuloy itong nakipag-usap sa anak habang nagmamasid sa pinagkukublihang mga halaman ang mga. Madilim na ang langit at ang maitim na ulap ay nagbabantang mapulot ang mga saglit. Pero patuloy na nagdarasal at nag-iyak ang ama, naiwan sa katawan ang basang kamis sa dentro. Sa isang iglap, ang kanina pang inip na inip bata ay dumagsasaya. Sinira ng ulan ang malaking bahaging iyon. Pero sa natira sa kanilang nailigtas, nagsalo-salo sila tulad sa isang piging na alam nilang hindi nila mararanasang muli. At iyan ang kwento na may titulong Ang Ama.